Bago natin umpisahan yung Mel Robles versus Senator Tulfo. Meron ako napanood kay Katunying. Ang sabi doon, no, meron siyang bilyonaryo yata eh. Bilyonaryo yung tao na yun. So ngayon, mga kababayan, yung tao habang sa Senado, alam naman natin kung gaano kaprangka, medyo para sa akin, yung style ni Senator Tulfo doon sa Senado ngayon, parang siga eh, no? Parang, ako ang batas dito. Kailangan makinig ka sa akin. Kailangan lahat ng sasabihin ko pakikinggan mo at ipapasok mo sa kukote mo. Parang ganun po mga kababayan eh. Parang, para sa akin po, nakakalimutan, no? Nakakalimutan na ni Senator Tulfo na, wait lang, ano nga ako, di ba? Public servant nga ako, di ba? Ayan, sabi ni Pretty MM, si Konsuji, developer yun na billionaire na ipinahiya ni Serapin. Parang nakakalimutan ni Senator Tulfo na Kaya sa ako po mga boss, Chief Amo Sir, para po sa akin, medyo pag si Senator Tulfo ang nanalo pagka-presidente, nakakatakot, no? Nakakakaba. Hindi ko naman sasabihin, exage naman po masyado kung sasabihin ko na parang Kim Jong-un ang style. Hindi po ba? Kailangan sunod. Kailangan madaan ka sa sigaw, madaan ka sa ganito, ganyan. Hindi po okay para sa akin. O, kailangan magkahalo pa din po yung charm ng presidente. At the same time, merong kamay na bakal. Which is, sa nakikita ko po, mga kababayan, nandiyan po yan sa ating presidente, no? Na si PBBM. Dahil nga yung iba, ang gusto nila, yung mga DDS, mga bossing, ang gusto nila maging laging parang straight PRRD style. Sabi ko, eto na yung tamang timpla, no? Ito yung tamang timpla na may charm, na merong lambot sa masa, at the same time, ramdam natin yung kamay na bakal. Hindi naman pwedeng puro kamay na bakal, puro ganun na lang po. No? So, isa pang nakita ko na parang medyo siga talaga si Senator Tulfo pagdating sa loob ng Senado. Yung kay Melquiades Robles, mga bossing, Chief Amo Sir. No, yung sa PCSO. So, ngayon, hindi ko alam talaga po kung ito is talagang parte nung kanilang, alam nyo yon, way para sa 2028 na pagka-presidente. Kasi miski sablay na, ipipilit eh. Biruin nyo ito yung sa PCSO versus Melquiades Robles. Si Mel Robles, mga kababayan, diba? Pinipilit niya yung isang proyekto, yung modernization na proyekto, no, ng PCSO, ipinipilit niya na pasagutin o papanagutin si Mel Robles, mga kababayan. Isa lang po ang sagot ni Mel Robles. Pero yung isa na yun, parang hirap na hirap pang pagsalitain, no? Hirap pagsalitain si Robles, ni Senator Tulfo. Ganyan yung style niya eh. Parang barado ka lagi sa kanya. Parang, huwag ka magsalita, ako. Ganito. Yung yung bilyonaryo nga po sabi niya, ayoko po na natutulog kayo dito sa Senado. Makinig po kayo. Ganon, style siga. Sabi ko, hindi naman lahat ng taong nakapikit, no? Kasi nabanggit din po nung isang bilyonaryo na, oo, nakapikit ako nun. Pero ina-analyze ako yung mga sinasabi. Ganyan po yung mga taong malalawak, mga kababayan. Lalo na po ako, hindi ko kayang makinig o hindi ko kayang magpasok ng isang aral o nung inyong sinasabi kapag nasa maingay akong lugar. Umupo tayo sa medyo tahimik, hayaan mo kung i-absorb ng maayos yan. Paminsan talagang pipikit ako para
Yung tipo bang, yun lang yung pumapasok sa utak mo para maano. Pero kay Senator Tulfo, huwag kang matulog dito sa Senado. Hindi po gano'n yun. Napakababaw po nung pagpikit lang natutulog na sa Senado, mga kababayan. Madami po talagang mga tao, kasama na po ang inyong lingkod, na talagang kailangan kong pumikit, no? Kailangan kong sabihin na nating tumunganga habang pinapasok ko sa tenga ko yung mga sinasabi mo. Ganun po yun. Yung kay Melquiades Robles lang din po, bira ng bira si Tulfo. Isa lang po ang sinagot ni Robles. Kasi feeling ko dito, gusto nilang pagmukain na sa PCSO, merong mga kalokohan na ginagawa si Mel Robles. Tinapos ko po yung aking panonood doon sa Senado nung sinabi ni Mel Robles na Your Honor, yun yata yung tawag niya if I may, magsasalita na daw siya. Nung sinabi, hindi pa po ako ang nakaupo niyan. Hindi pa po ako hindi ako yung namahala niyan. Sabi ko, tingnan mo talaga to si Tulfo. No? Para lang magmuka na siya ay tama. Para lang magmuka na siya ay siya yung, kasi may mga ganun tao po May mga ganun tao no? Dadaanin sa bilis ng salita, dadaanin sa pasigaw, dadaanin sa medyo na malakas na boses, parang magmuka siyang tama. Pero nung pagkakasabi ni Mel Robles, mga boss chief amo sir, na wait, hindi pa ako ang nakaupo dyan. Inabutan ko na lang yan. Sabi ko, ay wala ito. Doon pumasok po sa isip ko, mga kababayan, na wala Ito yung panigurado ako, tatakbo to ng pagka-presidente. At alam nyo naman po, mga boss, pagtakbo mo sa pagka-presidente, kulang ang 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kailangan, yung buong 6 na taon na yan, kailangan sikat ka. No? Eva Punzalan. Hi Mark, punta dito sa Seattle, Washington ulit. Opo, maganda din dyan. Kaso medyo laging umuulan, Laging maulan. Pero napakaganda ng Seattle. Napuntahan na po natin yan. Lalo na doon sa bandang, sa may market. Ganda doon. Tapos, nakipila pa ako doon sa Starbucks dyan. Hindi dahil mahilig ako sa Starbucks o hindi dahil sa Pero syempre, yung nasa Seattle po kasi, yung kauna-unahang Starbucks, mga kababayan. So, parang naging tourist spot na din po siya. So, sabi ko, ito na kaya yung ginagawa, ni Senator Tulfo, at ngayon pati PCSO sinusubukang maidamay sa accomplishment niya, yung pala sablay. Madami pong natutulungan ng PCSO, mga kababayan. Manalo, matalo, sabi nga nung isang followers natin o kaibigan natin. Ayan, sino po ba yung kaibigan? Kayo po, yun. Kasi ayoko nung subscriber. Kayo po, subscriber ko. Kayo po, followers ko. Mas okay yung kayo po, mga boss ko o mga kaibigan ko, yan. Sabi, manalo matalo, natutulungan kami ng PCSO, mga kababayan. So, kapag kami nananalo, ako natutuwa po ako, mga boss. Ewan ko yung iba, bakit pag kami nananalo is parang ang unang nasa isip nila galit agad sila, Unang nasa isip nila ako, may nandaya dyan. Which is, lahat naman po ng pinag-uusapan sa Senado, ayun, na ipapaliwanag nila ng maayos.